Di na ako makadaan sa Porcentro kasi nga lapas tao na yung tubig. Olo. Tapos dun sa Giwan, parang di na din nakakadaan kasi nga parang umaakyat na yung tubig. Pero depende na lang kung may natural spring talaga kayo ng tubig na dumadaan. Oh, yun, sure. Okay yun, diba? Pachera man. Arena man siya. Arena man. Simple talaba yun din. Pag iba mo doon sa Eskis, may ano na, may... Mga kanin-kanin. Wala na, buto pa. Maasahit naman din. Bakit siya manuki? Ano na lang siya? Parang wave na lang siya. Hindi na siya na wave. Natakot lang ako sa'yo. Pinipigilan ko. Yo, what is up, guys? Welcome back to another episode here in Zompod Box, the Zombuanga Podcast. Episode 10. We are episode 10 na, guys. Yes. Congrats sa atin. Congrats sa atin. It's a good run for us. Episode 10. Yes. Wow. Dati episode 1 lang yung sinasabi ko, ngayon episode 10 na. Ang bilis eh. So, ngayon, sa topic natin, medyo ano ba tayo? Medyo madilim na naman, brother. Madilim. Kanina okay na. Pagpunta namin dito kanina eh. Nabutan daw kayo ng baha kanina. Oh, Hanggang saan yung baha? hanggang leeg. Gagi. Ay, Grabe, yung panahon yung ngayon. topic natin ngayon is about weather, Climate change. climate change. Ay, nako, Anong grabe yung nangyayari? panahon, palala ng palala. Anong nangyayari sa Anong nangyayari sa Matrix? Matrix? Ano nangyayari dito sa Zamboanga? Ano yung mga nakakabahala na talaga? Actually, hindi lang sa Zamboanga, sa ano lang. Siyempre, sa ibang lugar. The whole world. Oh. Whole world, brother. And then, yeah. And then, ano kaya yung epekto ng global warming dito sa Zamboanga? Ramdam nyo ba? Siyempre naman, grabe. Sobra. As a normal citizen dito sa Zamboanga, normal. Parang nakasanayan ng tao. Oo, siguro. Kasi Ano ba yung parang pinagkaibahan nung dati, yung parang medyo younger age pa tayo and up to this day? Ano yung parang napansin nyo sa weather natin dito sa Zamboanga? dati kasi hindi talaga natin minamind kasi syempre mga bata pa tayo that time. Siguro masaya lang tayo kasi walang pasok. Aminin natin, di ba? Pag ganun. Pero may narinig tayong mga bagyong Yolanda, yung mga feature talaga o nila-live talaga broadcast ng mga media like ABS-CBN and GMA kung ano yung nangyayari sa ibang lugar. Tama, Siyempre that time, parang hindi talaga natin parang minamind kasi, basta walang klase ganun na. Pero ngayon parang, suspended. Doon tayo masaya. Pero as we grow older, nakikita natin yung effect natin. Ng effect ng mga bagyo na pumapasok sa natin kasi alam natin na hindi siya inevitable. So, ewan ko lang kung correct. And unpredictable talaga. Diba? Gusto ko you're so unpredictable. Ay. Ewan ko lang, siguro di lang ako sure, siguro mga 13 to 14 bagyo pumapasok sa Pilipinas. Buti na bibilang. Yun ang naalala ko siguro. Yun. Average, ganun. O mga average. Average lang yun na pwede pang tumaas. Yun. Grabe, no? Ako sa akin kasi ramdam ko. Kasi nga yung baha umaabot na dito sa hips, leeg. Kasi noon, di ba, pag umuulan, normally di talaga umaabot. Diyan lang sa town, sa southern, grabe. Konting baha lang, di Hindi ba, talaga brother? nagbabago yung baha. No? Pag alam mong malakas na talaga, papasok talaga. Expect mo na talaga, babaha na talaga doon. Pero ngayon, parang konting ulan lang, napapansin nyo, pumabaha agad dito. Bilis. Lalo yung last time, nakita mo yung pinost ko. Yun. Nagulat ako nung paglabas ko sa bahay. Sabi ko, pero may Nakakatuma. narinig ako mga tao, maingay sa labas. Sa labas? Dito sa labas ng bahay nyo? Di ba, sa terrace namin, wow, terrace. Oo. Ano namin yun dun sa Oo. mini balcony namin. Tapos pag-check ko dun sa ilog, sabi ko, ba't maraming tao? Tapos chinek ko yung yun na pala, malakas talaga yung baha. Aguacero. Oo, aguacero. Ibig sabihin, Di ba doon tayo dumaan last time? Yung may shortcut? Yun. Dun. Hala, kung ibig sabihin, yung mga bahay doon, wala na. Meron na damage, pero hindi ko lang sure kung na-damage talaga. Pero yun. Grabe man.
Ibig sabihin malakas yung Current. agos ng Ng tubig. tubig sa taas ng bundok. Kaya kahit sabihin na natin hindi umulan dito sa sentro, Oo. pero yung effect ng pag bumaba, Yun, Malakas. paminsan din natin nagugulat na lang tayo, parang biglang damay-damay na, no? Damay-damay Kasi na parang lang. sa bundok man yung banda doon sa inyo. Malakas yung ano doon, yung ulan. Grabe. Ina-expect mo pag ganun eh. Nakakatakot yung naliligo kayo sa ilog tapos bigla na lang. yun ang Yan talaga yung pinakaayaw ko. Pag alam ko talaga na masama yung panahon sa taas. kahit di masama eh. Oh, Minsan, unpredictable talaga. unpredictable. Ano ba tawag doon? Avenida? O, binida. Pinida. Oo, Avenida. Medyo sa may Pasunangka. di ba? Recently, parang tumaas bigla. Same sa Lapas, pag makikita mo masama talaga yun. Di ba kita naman yung sa bridge? Pag pupunta tayo sa bridge ng Lapas, makikita mo yung bundok talaga dun. Tapos, di ba diretso lang yun? Lapas? Lapas. Sa Lapas. Lanta. Sa yun, sa bridge. Ano ba yung brother? Limpapa. Lempa. Limpapa Bridge. Makikita mo yung ano dun nila. Yung straight lang talaga yung ilog. Tapos Oo. makikita mo malayo pa lang. Malakas na yung agos. Grabe talaga. Always be safe guys pag mga ganyan. Doble ingat tayo. Tapos aside sa baha, grabe din yung init ng araw pag din. Panahon ng Oo. El Nino. El Nino. Last time, di ba? Speaking of El Nino, may mga na-research kami guys Ito based on research lang. Before tayo sa topic. Saan brother? Yan. Biggest flood in Zamboanga. So October 8, 2013, worst flood in recent memory. Heavy rain sa Birch, 11 Saan yan, months. brother? Ito hindi ko to maalala pero Same. may nakita ako sa website. Yun nga. Ito, October 8, 2013, displaced 2,869 families. Around 8,848 people ang casualties ba yun? Or Casualties. hindi casualties. Casualties. Yung Yung mga nilipat lang. okay. Akala ko na So meron silang 2 deaths due to drowning. Ano yung pangalan ng bagyo na pumasok? Wala siyang dito pero para Worst flood daw. Oo, worst flood siya. Baka low pressure lang. Siguro. Grabe, no? Meron siya. Mm. Dito. Tropical. Ito, tropical. worst flood in recent heavy Memory. rains, submerged. O heavy rain siya. Tapos yung sa October 2017, tropical depression. Tropical. Oh, yun. 26 26W. Ano ibig sabihin nun? Mga weather, something. Brought heavy rains, flash flood, landslide, and storm surge. 15 people died. Hindi ko ito maalala, Gagi. Zamboanga Peninsula. Over 3,000 families displaced. State of calamity. Siguro sa declared. mga zone 1 yan. Yung mga Major part no? Ito yung ko. Ito. 2022. Yan. Ito yung worst. Paeng ata yan. Paeng. 2022, di ba? Oo, Yun na yung panahon na, First time. naranasan ko talaga itong April 22. Wait lang. 22 Ito ba yun? yun? Parang December ata December yun eh. ata, di ba? Oo. Baka may nangyari din sa 22 na April. Ano yun? Pero sarang December ata yun eh. Ayun. December? December. Paeng? Hindi, November to December yun. Around Parang ganun. ganun. Tapos naulit na naman nung January. Oo. Ano? 2023, di ba? O, Naalala ko na itong 2023. Saan na siya? Hindi, Ano yun? sa baba. 23? Itong 23, yung after ng gera, nagbaha. 23? Oo, 2013. Ay, oo. oo. Yung after ng gera, Oo. bumaha talaga. Oo. Tapos yung Oo. sa recrap ng Tumaga, pati, Hello. Nag-submerge talaga. Oo. Oo, natanda ko rin. Biglang lumakas yung ulan, ilan days Bumagyo. ba? Sabi nga nila daw nililinis yung Yun. nililinis yung mga bakas ng gera, mga dugo, mga After nung Oo, nalala. Tanda ko rin, medyo malakas yung ulan that day. Grabe, no? Mm. Is in a span of this date na. Ay, itong 23 brother, ito na yung parang 22 man yung malala. Oo. 23 yung pag next. Low pressure area. Yung parang Flash- second round. Second round. Second time. Second wave. second wave. Naalala ko yung sa first 2022.
Naalala ko dyan pa kami sa Mormons yun kasama ng mga tropa ko. Naliligo pa kami nung mga around 6. Naliligo kami ng ulan. Lalaro pa kami. Kunwari. Pero malakas na yung ulan na yun. Hindi pa. Medyo may kalakasan pero expected namin di naman babaha kasi never namin na-experience yung ganun. Naglalaro pa kami, tulong. Na-manifest pag around 7 p.m. Tulong. Grabe yung baha, brother. Dito. First, akala namin normal lang kasi doon sa loob ng Mormons kasi medyo masigpit yung daanan tsaka pahirapan pag naabutan yung motor mo ng baha, wala talagang Mahirap talaga. So, yung only choice namin, dalhin namin doon sa church ng Mormon sa labas para mas safe sa baha yung motor. Tama. Sige, tapos after mga ilang minutes, tinulak na namin lahat yung motor sa labas. Sabi namin, dito na lang safe na to. Pag ilang minutes, umapaw, tumaas ulit. Ano yan, 2013? Yung yung first time, 2022. 22, di ba? Oo. Hanggang umabot dito sa may hips. Yun na yung... Grabe. Yung first time. Grabe, no? Imagine mo, ilang oras ang nagganon. Oo, akala ko buong Zamboanga yung na bumaha talaga. Oo, mga dito sa Bampag, sa Talon-Talon, sa Tetuan. Lugi talaga lagi. Oo, kala ko talaga. Mga mababa na lugar. Kasi, di ba, bandang sa inyo, baha na. Doon pa lang sa Giwan. Ayun nga, pagkakalala ko sa sa asawa ni John. Yung bahay ng... Grabe. Wash out talaga. Diyos sa Porcentro? Kasi hindi. Dun sa may, Santa Maria. Ewan ko lang kung Santa Maria o Tetuan pa ba yan dyan? Parang boundary siya. Boundary siya. Kasi naalala ko yung bagyong, nung last year. Paeng ba yun? Parang paeng ata yun. Yun na, paeng. Gabi yun, mga 9 or 8:30 ganun. Ito, di na ako makadaan sa Porcentro kasi nga lapas tao na yung tubig. So dumaan ako sa Tumakaputik Road, dumaan ako sa Giwan, tapos nagka-Bato Road ako. Tapos dinalhan ko sila ng pagkain at saka ibang damit. Kasi nga wala nang basa na lahat eh. Kasi wash out talaga. Oo, kasi wash out din. Yung chinelas nga, kahit chinelas din na nakuha kasi nalubog sa putik. Nagdala ako ng pagkain at saka ng damit para sa kanila sa family niya. Tapos mga 30 minutes lang nagtawag sa akin yung nanay ko. Kasi nga daw parang di na doon nakakadaan dito sa Porcentro, tapos doon sa Giwan parang di na din nakakadaan kasi nga parang umaakyat na yung tubig. So nataranta ako. In span of 30 minutes. Kachat mo sila yun. Ay, andun ako sa kanila. Hinatid ko yung pagkain. Nag-round talaga ako Tumakaputik Road, Giwan, tapos Cabato Road. Para lang kasi doon maayos pa yung di ba? Kasi that time, inaayos kasi yung tulay ng Tumaga. Di doon nakakadaan yung mga tao at that time. So, pagka lipas ng 30 minutes, bumalik na ako sa amin. So, nakahabol ako. Ilang minuto pa lang, dineklara na hindi na pwede makadaan sa Giwan. Hindi na pwede makadaan sa Porcentro. As in, wala nang daanan. Wala na. Pero nakauwi ka na? Nakauwi na ako that time. Pero kung di pa ako, kung hindi pa ako, pinagalitan pa nga ako ng nanay ko kasi bakit pa daw lumabas. Siyempre, hinatid ko yung pagkain at saka yung time kasi parang at least may magamit lang sila na damit at saka may makain lang. Yun. Pero buti nga nakapalik ako kasi kung nandun pa ako for ilang minuto, siguro, hindi na ako makakabalik. Siguro pagka kinabukasan na siguro. As in, lahat ng tao nasa loob ng, parang, ang tawag kasi nila sa daanan, parang Lugoy-Lugoy. Lugoy-Lugoy Drive. Lugoy-Lugoy Drive. Doon sa side lang ng isang government establishment. DPWH. DPWH. Dito sa Santa Maria? Hindi. Santa Maria. Ano ba? Kasi doon man, 'di ba may bridge man doon yung makita yung prone talaga sila sa mga sa mga baha. As in, kahit konti lang, grabe talaga. So kaya nga, yun din ang pinaka-worst talaga, no? Buti na lang may 2023, brother. Yes. Yung 2022, saan ka? Sa bahay. Yung first time, ano ba? Oo, yung pinaka-first time. 2022 yun. Oo. Yun na yung time na nagkaano talaga tayo. Nag-submerge talaga yung... Dito lang sa Giwan.
Sa Giwan. Giwan, Aderes. Yung mga Aderes, grabe. Lagpas tao yung baha. No, nung time na yun nga sabi ko kanina, 'di ba? Yung time na yun, pumunta ako sa asawa ko. Hinatid ko siya. From work, hinatid ko siya sa bahay. So around 8 PM, nag-standby muna kami dun sa part papunta sa bahay nila. Tapos hindi muna kami nakapunta talaga sa bahay kasi reason is baha din dun sa kanila. So San ngayon, Roque, di ba? San Roque. So Bahain pa naka-standby din talaga kami dun. Oo. Ang ginawa ko, yun, nakatulong pa ako dun saglit na maglinis sa bahay ng asawa ko. After nun, umuwi ako mga around past 9. Ang nangyayari ngayon, yung tubig from flash flood, sa start na Bumaba? tumataas tumataas. At tumataas. Sa from Tumaga, nag-overflow na siya dun sa mga bahay sa tabi ng yun na sa Giwan, mga yung mga Rickcraft, di ba? Oo. Na overflow na talaga. So siyempre kasali na talaga yun sa dam, di ba? Kailangan din nila mag-release ng tubig. And one thing din, kaya nga that time masyadong umapaw kasi nga yung dam kasi. May narinig ako, may naalala ako that time na mga nagrereklamo bakit daw late sila na-inform o hindi na-inform yung iba kaya sumama yung ibang gamit nila sa baha. Yun yung naalala ko na bakit daw ganun, bakit parang late. I think may siren kasi yan na pinapatugtog niya. Hindi parang alarm. Na pag once narinig nyo, kailangan nyo na mag-prepare kasi nga i-open yung dam. Kasi pag di din i-open yung dam, din siya. Tawag dito, overflow din siya. So, mas maraming casualty, ganun. Oo. Yun din na yung naalala ko that time. Kaya yun din yung madami din talaga nagalit. Kasi nga, parang late yung information or balita na narating sa kanila. Yun. Tama din. Nakakatakot nun pag ganun. Pag na-open bigla yung dam nang dahil lang sa sirado mo lang. Nakakatakot yung ganun. And syempre, mas maraming casualty pag gano'n. For our topic for this episode, medyo sakto din talaga sa namin. Weather. Kasi sa pinagdaanan. bago lang din talaga. Bago lang din talaga na baha na pinagdaanan namin ni John dito. So yun, nakaka-distract talaga tong ganito, di ba? Parang umuulan na naman sa labas. Pero sana mag-stop na to. Akala ko, sana makadaan pa kami. Gagi. Magkadaan lang yan, brother. Kakadaan lang tayo. Sana. may pahabol pa. Iniisip ko yung possibilities baka maabutan yun ng baha. Huwag naman. Huwag naman, gagi. Oo. Ayun, dito na tayo sa ating topic for this episode. Yan, so our first question for this episode na climate change. Paano mo naranasan ang kakulangan sa tubig sa inyong barangay, lalo na tuwing tag-init o El Nino? Blackout. Worst case scenario, blackout. Ikaw, brother Jan. Sige ako na magsisimula. Regarding naman din sa El Nino, naalala ko dati yung pinaka-worst na pwede mangyari, yung mga nakatira dito para sa may mga Mercedes. Kasi dyan, yung mga barangay na kadalasan gumagamit ng pumping, may mga pumping station para umakyat lang yung tubig. Pumping water pump? Yes, water pump. Yun na, water pump, correct, brother. At tulad din sa mga may matataas na lugar na alam nila na hindi talaga umakyat yung tubig. So every time na pag nagbo-blackout, nagbo-brown out, wala ding tubig na dumadaan or wala din talagang wala silang source of tubig. So yun ang kinakagalit din ng iba kasi nga doon sila umaasa sa electricity para lang magkaroon ng tubig. Kasi may barkada ako dati
na sa Mercedes na every time pag blackout, wala din talagang tubig. So, hassle yun every time. Ito na-imagine ko, paano pag nagwa-washing ka, wala nang tubig, wala pang kuryente. So, nakatenga talaga doon yung labahan mo, no? So, sa bahay naman din namin, pag once kasi El Nino, ito, naranasan ko talaga to nung time na nagkaanak ako, nung April last year. Nagka-El Nino ba? Sobrang, pala, no? Sobrang init. Naawa na ako sa anak ko kasi nga every time na magpapalit lang kami ng damit, magpapalit lang kami ng damit na anak ko, parang bigla siyang pawis agad. So yun, tapos baby pa naman, no? Yes, that time, mga 4 months old parang ata. Tapos yung electric fan kasi na imbes yung malamig, parang yung yung sa ceiling fan, init yung tinatapon niya na tawag dito, hangin. So, hassle talaga. So, yun, pumapatak talaga yun every 10 hanggang 3 p.m. So, hassle talaga. I think sa office namin, yun saan ako nag-work, ramdam mo talaga yung init. Kasi nga, every time na, syempre, aircon sa office yun, tapos bigla kang lalabas, like, bibili ka lang sa mga tindahan, maramdaman mo talaga yung pawis. Oo. So, labas mo sa pinto. Totoo. Andun na tayo sa point na hindi lang pawis yung nararanasan natin. Sumasakit din yung ulo natin sa sobrang init. Grabe. Kasi parang yun na nga, dahil nga din sa climate change na pwede din natin ma-advise yung iba na parang ano ba yung dapat gawin pag ganon yung scenario. Siyempre magdala ka ng malamig na tubig. Yung mga, wag mong kontrahan yung init. Yung init na nga, iba yung, nagkape ka pa. Iba yung Pinoy eh. Sorry. Yung sa'yo, okay lang kasi malamig man din. Kasi malamig yung panahon. Malamig yung coffee. Tapos, ayan ganun pala yun. Tapos yun na din. Tapos, nakakaawa talaga yung yung mga traffic enforcer natin. Kasi babad talaga. Lalo na yung mga sa tag-init talaga. Tapos yung mga nag-work sa daanan, sa mga truck. Construction. Tapos construction talaga. Yung mga working sa babad. Yung mga delivery driver. Grabe. Yung sa labas sila nagwo-work. Yun talaga. So siguro, ewan ko kung paano nila nire-remedyohan yung init. Siguro nagpapalamig na lang din siguro sila. May dalang tubig nga, sabi mo. Yun talaga yung kahit lang, tawag dito. Yung may sinasabi sila yung parang para males yung init. Kailangan maligo? Yun, maligo. Yun na, brother. Yung ibang tao kasi sa Manila, naliligo. Hindi. Di na naligo. Siguro mga 5 beses sila maligo. Akala ko. Kada araw. Kasi kahit, di na sapat yung 2 ligo eh. Paminsan, wala na, kahit gagawa ka talaga ng paraan para lang maibsan yung init. Malagkit din kasi. Oo. So, hindi mo nagtatrabaho. So, hindi na din talaga natin kaya mapigilan yung init, no? Siguro, may nag-search kasi ako kanina yung, yung effect ng mga pollution na galing sa coal. Yung coal kasi coal yung parang charcoal siya. Coal? Charcoal. Yung coal na yun, yun yung nagiging source ng kuryente natin. Yung coal na yun, nalaman ko na bago yun siya maging coal, fossil yun siya. It made 100 million years ago. So yung coal na yun yung nag-serve as kuryente natin. Kaya yung mga fossil fuel. Yes, fossil fuel. Yung yung station kasi natin saan nagpo-produce ng kuryente dun sa may sanggali. Yan talaga yung main source natin para sa Selgo. Hindi sa yung sa polls ba yun? Hindi iba din yun. Hindi doon. Oo, ngayon kasi nasa idea ko din ganun. Parang may ba yung tawag machine na ibang flow din yun ng mas safe yun siya kasi sa lang from nature talaga. Nalaman ko kasi kanina na parang yung station pala ng Sanggali, doon pala ang paggawaan ng ng kuryente. So yung
energy station natin dyan sa may Yiwan. Diyan na nagko-conserve ng kuryente. Yiwan sa Putik. Diyan na. Diyan na. Hindi pa pala yung main dyan. Yung main talaga. Saan galing yung kuryente natin? So, kumbaga parang receiver lang siya. O receiver ng kuryente. So, kaya din nilagay sa Sanggali yung station natin o yung sources kasi para mas malayo pag may something na hindi masabi. Malayo sa sa center ng city. Na-amaze din ako kasi syempre yung fossil na yun, fossil fuel na yun, ano yung naiidulot niya sa daily lives natin, no? Kasi natural resources kasi yun na meron yung mundo natin, yung earth natin. Tsaka konti lang. Konti lang. Pero yung naidudulot kasi nun, na-affect kasi talaga yung buhay natin. So, ang nilalabas kasi nun ng usok is natural lang din. So, yung greenhouse effect natin is natural process lang talaga kung saan nagdudulot ng yung usok kasi nag-cover sa mundo natin. So, yun yung parang yung blanket ng earth natin. Kaya nafe-feel natin yung warm. Yung warm pala na nafe-feel natin is natural lang talaga yan. One thing, bakit nagkakaroon ng mainit? Yun na yun yung mga ginagamit natin na hindi siya natural. Like burning plastic, yung hairspray, yung mga gawa talaga ng tao. Man-made. Man-made yung parang usok ng mga jeep. Hindi na yan natural. Yan yung yan yung ina-advocate ng iba na kaya kung hindi man natin mapigilan sa mga sasakyan, mag-conserve na lang talaga tayo ng kuryente. Kaya ba parang marami nagko-convert ngayon to electric cars? Yun. At saka malaking tulong talaga ang mga solar panel. Malaking tulong talaga yan just to preserve yung energy natin, yung mga emergency light, yung mga powered by solar lang halos din. Lahat ng gamit sobrang solar. Yun ang ina-advocate ng iba na parang pwede gano'n na lang yung gamit. May budget man din. Pero yung process ng coal na ginagamit natin, yung smoke niya is natural lang talaga. Hindi talaga siya big awareness. Hindi siya harmful na na parang process. Kasi since dati pa talaga hindi wala talaga hindi tayo from Maria Cristina po sources. Yan lang ang hindi ko siya na-research, Brother Z. Pero pagkakaalam ko or baka recently nag-transfer lang sa Sanggali kasi naalala ko nung El Nino nung 2010 ba yun 2009 yung madalas yung blackout may rotation kasi El Nino kasi syempre natutuyo yung tubig yung ilog yun malaking effect din dun, di ba? Hindi siya wala doon lumabas abot sa Maria Cristina Falls. Kasi nag-search ako saan yung main source ng kuryente ng Zamboanga City. Yun talaga yung nakalagay doon. Zamselco is parang sila sa fossil fuel which is coal na nga. Na naka-base doon sa Sanggali. Kung nakikita natin yung Sanggali, yung parang plant nila dun. Doon pala lang. Planta sila yung malaki talaga. Tapos station dito sa Putik. Tapos yun na yun, sa kabahayan natin. Yun na yun yung basic na ginagamit natin. Doon talaga nanggagaling. Sanggali. Sanggali. Pero parang nag-less na rin naman yung kuryente, no? Pagputol. Parang may changes out. Naman. Parang may changes naman din talaga. Hindi na siya parang everyday parang may blackout, diba? Siguro kulangan din talaga tayo sa idea kung paano talaga. Kasi yun lang din yung sa outer layer lang talaga ako nag-focus. Ganun pala nagpa-process. Pero sa Sanggali pala talaga nanggaling yung main talaga. Receiver lang talaga si Zamselco dito part sa para siyang power bank. Para siyang para siyang power bank. Tapos siya sa mga siya na yung nagdi-distribute. So yung main outlet talaga nila is yung Sanggali. Yun. Now you know. Now I know. Ngayon ko lang nalaman. Search your brother. Nakita ko din. Amazed nga din ako. Kaya pala, akala ko ibang station din yung sa Sanggali. So yun talaga para yung main nila. Tapos yung receiver yung sa Putik. Let's see. Meron pa dito sa may Gusto, no? Receiver lang yan siya, no? Receiver din yan siya. Para in case din pag mahina dito, dun ang feeder. So, yun naman magpo-provide. Kaya nga siguro, di ko lang sure, pero kaya di siguro lumalaki yung kuryente natin kasi sa kanila lang galing or not lang ako sure, pero baka ganun yung process nila. Siguro nga.
Yun lang yung ko, ma-share ko sa Oo. question number 1. Preserve, energy. Yes. Yun, para naman sa akin, paano mo naranasan ang kakulangan sa tubig sa inyong barangay, lalo na tuwing tag-init o El Nino? Nagsastock kami ng tubig, yung mga drum-drum talaga. Kasi alam mo talaga pag mainit na yung panahon, tagtuyot talaga. Pumapasok talaga yung expect mo na, itong dam natin, medyo malelesen yung tubig. Na-expect mo na yun. So, magkakaroon tayo ng rotation. Kailan papasok yung tubig sa putik, kailan ikakat. Schedule. Schedule. Tapos minsan fake news pa. Sabi na yun, 10 pala. Oo. Nag-aabang ka doon ng madrugada. Oo, may moving date. Pero naalala ko dati yung, especially part sa mga bundok na hindi kaya i-push ng tubig. Nahihirapan talaga sila. Tapos, usually, pag malakas na yung tubig doon around 12 to 1 a.m. Oo. Ganun. Naaabutan ko yung dati sa dito kami sa, saan ba to? Sa yung Gutierrez, yung sa Sky, yung mataas sa namin, yung bahay namin. Nasa taas kasi yun ng bundok. So, nahirapan yung tubig mag-push doon. Tag-init, grabe. Pag talaga. Nagkaka-effect talaga yan especially sa mga pang-araw-araw na gagawin natin. Di ba? Siyempre, pag walang tubig, mahirap kaya. Oo. Di ba? Tapos wala ka pang ligo, amoy araw ka pa. Nagiging second option yung bomba. Yun. Nagiging Pero second minsan option siya. nawawala din talaga yung bomba pag grabe talaga. Pero doon sa amin, di ko siya na-experience na nawala. Parang good thing na din na meron siya. Maganda kung part sa mababaw na lugar, expect mo talaga na lahat ng tubig bumababa talaga papunta doon. Di ba? Parang hindi nga yun yung point kasi is parang pag maganda yung part na mas mababaw yung nyo, expect nyo talaga na kahit yung bomba nyo, kahit mainit talaga, marami pa rin tubig papasok. Pero kung sabihin mo dito part sa bundok tapos mataas yung lugar nyo, mahirap. Pero depende na lang kung may natural spring talaga kayo ng tubig na dumadaan. Yun, sorted okay nila. yun, diba? Diba, chera man? Pare naman. Pare naman. Simple talabayo din. Pero nasubukan ko na yung tubig sa bundok. Oo. Yung natural spring talaga. Grabe ang lamig. Tapos alam mo parang fresh water from tapos may umiihi. Nature spring. May umiihi pala dun sa taas. Yeah, boy. Gagi. Pero Kuchino, boss. Kaya baka tumatae. Bigla ako may naalala. Brother? Bakit? Yung naalala mo yung nagbakasyon tayo sa Tungawan. Nagbakasyon kasi kami dati guys sa Tungawan. Ni Christian. Tapos may naalala ako. Naliligo kami. Tapos sabi pa ng isa namin, uy, maligo tayo. Malinis talaga. Tapos malinis. May nakikita kami baka. Nakita kami. Karabaw. Sabihin mo dyan. Sabihin mo. Karabaw? May naliligo na karabaw dun. Sabi ko, yawa. Tapos may something na nag-float. Matang na. Papunta sa inyo. Papunta na. Kasi doon talaga. Masaya pa kami. Ang sarap. Wala, nangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Vitamin. Vitamin of grass. Ayun. Yun lang naman yung sa natin. Sa question ko. Sa natin. Sa answer mo. Sa akin naman, naranasan ko yung first El Nino yung nakwento ko kanina, yung 2009 El Nino. May rotational brownout. Diba? Kasi ano ba pinagkaiba ng blackout at brownout? Dati yung pagkaalam ko pag brownout umaga, pag blackout gabi, di pala. Iba pala yung understanding. Ako din. Pag brownout, city lang. Pag blackout, nationwide. Specific lang ganun place. Pag blackout. So, pwede natin ma-consider ang blackout like sa may mga Earth hour. Blackout yan siya. Yun. Zamboanga City. Diba? Blackout sa Zamboanga City. Brownout lang. Oo. Or blackout. Blackout. Pag Zamboanga, yun nga, city, generalized. Yeah, okay. Blackout yun. Pero pag barangay lang, brownout lang. Kunwari, brownout dito sa Talon-Talon. Okay. Now you know. Now we know.
Dami nating trivia, no? Yung nga, brownout, rotational brownout tong El Nino. Tapos, kailangan mag-igib ng tubig. Naranasan ko ngayong brother, may water pump kami, tsaka bomba. Oo. Parehong walang lumalabas sa tubig. Di ba natuyo talaga? Tuyong-tuyo talaga. Yung ginagawa namin, yung word na katik. Katik. Pag sinasabi namin katik, parang nilalagay namin ng tubig. Tapos pinapump namin hanggang Maglabas siya. may makuha siyang tubig. Di ko alam kung paano yung sistema nun. Basta ganun. Parang weird nga eh, no? Nilalagay namin ng tubig hanggang Imbes sa... kaya yung may kailangan yung pumping may kailangan. Parang tao. Painumin mo. Kasi nauuhaw eh. Tingin yung pump na... Nauuhaw. Nauuhaw. Kasi pag alisin natin yung tubo. Saglit lang, may naalala ko sa ginawa ni John. Saan, brother? Nung bata ako, pag alam ko wala tubig na pumapasok sa gripo, tapos umihila siya ng hangin, ginagawa ko, kumuha ako ng tubig ng Baso. Pinaganyan ko sa... Pinapainom mo? Pinapainom ko sa sarili ko. Nauuhaw, di ba? Oo. Ganun pala. Tapos, naman ko kung paano yung logic doon. Yun. Gumagana naman hanggang ngayon. Ganun pa rin ginagawa namin. Effective talaga. Pero may water pump na lang. Recently nga, yun nga, nasira yung water pump ko sa bahay. Yun lang ginawa ko. Hindi ko alam kung paano. Basta parang pinapump siya, ganun. Pero nung El Nino, halos wala talaga. Natuyo talaga. Tuyo talaga. Gabi lang lumalabas pag ganun. Yung malaking epekto talaga. Malaking epekto. Pagkatalo ng UKC. So, ganun. Tapos, yung nga parang annoying din kasi mainit yung panahon. Tapos, gusto maligo, magpalamig kaso walang tubig. Or kaya Yun din. tatae na lang. May estimate ka pa ng tubig. Kaya ba to sa akin? Schedule din eh. Yung talaga ganun, brother. Yung mga gusto Kaya, mo tumae pero walang tubig. Yeah. Nako, yun yung mga pinakamahirap. Part na talaga ng buhay natin yung tubig. Kahit anong gawin natin. since humankind. Humankind. Oo. Wala, na talaga siya, dikit na talaga siya sa lifestyle natin. Kasi Mm-mm. parang mahirap kung Sabi nga galaw mo, kakain ka, ay wait lang, hugas muna ako ng kamay. Mahirap parang alcohol lang, parang hindi sapat yung alcohol, di ba? Oo, Parang tubig. iba talaga Depende yung na lang tubig. pag sa birthday, pwede pa. No. Kaya kung hindi maghugas ng kamay sa pag birthday, alcohol lang. alcohol lang. O kaya yung tubig ng moist ng soft drinks. Pero kung palagi kang Gagi. sa bahay, tapos, wait, ano? Iba malamig yung coke or yung Siyempre tubig. may tubig-tubig yun sa side. Oh, yun! Yung ginagawa, pag ito malamig to, ito malamig. Okay na. Okay na. Gag. Sino? yan yung mga technique ginagamit sa fiesta, birthday. Pag wala na lang tubig, man. Nahihiya ka Oo, kaya mag-approach. pumunta doon. Oo. Oo. Pwede labambado. Hindi. Dito na lang, oh. Bingot sa kiyo. Coke. Or hindi, yung isa yung may mga, yung lagayan na ng mga soft drink. Atik-atik. Ice case. Oh, atik-atik pagkuha. Pagkuha lang pala ng ice. Ginagawa niya. Yala ba yung mga ano? Gag. Uy, parang hindi din ginagawa. Kunwari pa. Para yung, may tubig. Oh, may wala ka. Wala na pala. Balik sa upuan. Pagbalik mo may tubig pala yun. Tapos, pag iba mo doon sa eskis, may ano na, may... Mga kanin-kanin. May ulam na. May buto pa. Maasahit naman, te. Bakit siya manuki? Gagi. Ang life hacks natin ba? Dirty life hacks. Gagi. That's what we call second option. Ay, nako. Mga survival mode ba? Survival tips. Survival tips. Gago. Speed tips. To conserve water. Put your water under the table. Gago. Valid naman, brother. Di ba? Hindi, kutsilo. Naka-consent ka mo sa... Valid naman yun kasi nga, effective eh. Conserving water tayo. El Nino nga. Ano pa yung sagot ko? Napunta sa malayo. So, yun. Yun lang. Ganon ko naranasan yung El Nino. Sobrang rotational brownout, tapos tubig, pahirapan. Tapos
'Di ba nakikita nyo? Ewan ko, hindi ko kasi naranasan pero nakikita ko yung mga sa tumatambay sa kontador ng water district para kumuha ng Yes, tubig. yes. Yung so far parang yun okay na. Sobra-sobrang tubig na natin guys dito sa Zamboanga. Binabasa talaga. Nasa bahay. Ako, patago, takyo. Kumbasada de Aquilo, de Rio. So, Kung yun. may way lang talaga, no, para ma-convert Convert. yung tubig ba into drinking water. Grabe. I think meron, pero masyado siyang madaming process. Talaga. May nakita akong parang Powder. Nakita mo yun? tool, Yung hindi mini-mix. naman, parang siya parang tools. Ano naman yun siya, hindi siya parang, Parang tube siya. oo, tapos para hindi siya na drinking water, parang naging ilaw siya. Yun, oo, yun. Yung tubig na bottle di plastic. Hindi brother, parang machine, ginawa nilang machine. Okay. Ginawa nilang high-tech. Ako may nakita Umiilaw ako. talaga. Ha? Umiilaw talaga. Yung nakita ko naman, yung hindi siya advertisement, parang innovation siya. Oo. Nung isang indigenous people. Ewan ko kung South African yun. Oo. Medyo malapit sila sa tubig, tubig, Ilog, dagat. tubig dagat. Oo. So, ang ginawa nila, may, ewan ko, sinong nag-invent nun, yung salt water, Ayun yun nakita ko. diba? Oo, yun yung Yung sinasabi ko. salt water, nako-convert to light. Ilaw, ang galing. So, igaganon lang nila yung tubig. Pag ganyan, imagine yung parang Umiilaw lamp. na talaga. No? Oo. Anong pangalan niya? Hindi ko maalala eh. My name is Mark Hindi, Ruga. Lagi. South Africa. Parang South African yung ano nila, yung tribe nila. Hindi ko lang. Ma-search mo yung brother. Oo. Gawa din tayo sa baha. Oo. Pa-convert. Water light ang tawag, brother. Oh. From bamboo yun na gawa nila eh. Water light, salt water light. Paano naapektuhan ang inyong kabuhayan tulad ng pangingisda o pagsasaka? Dulot ng matinding init. Feel ko na, eto malaking effect talaga to sa mga fish pond, Oo. sa mga, may mga, rice field. Mm. Tuyong-tuyo. Kung grabe talaga yung init. Diba? Hindi, iba na kasi yung init ngayon saka yung dati. Parang yung dati, bearable pa siya. Mm. Ngayon, kahit nasa loob ka ng tapos bigla kang lalabas sa bahay niyo, parang, alam mo yung parang, Manghihina ka talaga. oo, iba yung, tapos yung init hangin, Oo. ramdam mo talaga, iba yung effect sa Parang lang, sa sa sun. skin. Oo. Desert. Iba yung ngayon. Kayo, brother, di ba naikwento mo nga dati una ka, nagtatrabaho ka sa Field. Isa pa sa field yun, sa Sardinasan ba yun? Oo. Oo. Pero That time, hindi pa El Nino. Hindi naman. Okay naman yung panahon. Pero kung nagtatrabaho ka as construction worker or sa mga, sabi ni Jan, na traffic enforcer, grabe. Nakaka-apekto talaga to sa buhay ng mga tao. Kasi imagine mo yung maayos yung katawan mo pero pag uuwi ka tapos galing ka sa ganung klaseng trabaho, ganun yung okay pa ulan. Okay pa ang ulan pag ganun, 'di ba? Pero yung kalaban lang talaga natin is baha. Pero kapag sabihin mo matinding araw tapos nakatayo ka sa yan na sa pag-traffic enforcer, syempre nasa Kailangan tank build. Oo, dapat yung katawan mo pang talaga pang alam mo yung extra juice talaga, pang ganun talaga. Not sponsored. Oy. Baka naman. Pero yun, kailangan talaga yung katawan mo yun. Malaking epekto talaga to. Nire-risk mo yung health mo sa heat stroke. Oh, yun. Yung talaga heat stroke. Heat stroke. Ito may masingit lang ako ha. Yung kasama namin dati sa field. Isa siyang police. Tapos, subtalak siya sa trabaho. No, actually, may maintenance na siya. Tapos, maintenance parang init? Parang sa katawan natin, hindi ko lang alam yung word. Personal lang. Oo. Maintenance na binigyan ng doktor. Tapos, nire-refuse niya. Tapos, January yung last meet-up namin. This year lang. Tapos, na-stroke siya. Ewan ko lang kung stroke yun siya.
di na kalahating katawan niya parang di niya na magalaw kasi refuse Mild stroke, di ba? Pag ganun. pa ganun. Dahil sa init ba? Init, tapos yung parang dinirefuse, may actually hindi dapat yung mangyari kung tinitake niya yung maintenance niya. So, tinigil niya Tapos talaga. nag-refuse siya kasi parang ano ba, parang ayaw niya ano yung Katawan niya. oo. Sanay. Tapos doon na parang nadali na stroke na forced retirement sa pagka-PNP. Hindi ko na lang babanggitin pero kilala ko yun siya sa sir. Sayang din na tayo nagkita ulit. Kasi every time pag mas may mga field, palagi talaga kami magkita. Palagi yung si Sir active. Active talaga siya sa trabaho. Na yun na nga yung problema sa atin sa sobrang active natin sa trabaho. Minsan nakakalimutan natin yung trabaho. Yung katawan natin. Palagi nating isipin na hindi tayo tank build. Always be careful. Oo, hindi palaging okay yung katawan natin sa mga kondisyon na anong weather na paminsan ulan. Hindi naman kahit tag-init lang, kahit ulan. Kasi syempre pwede ka din magka-leptospirosis. Na yun nakakatakot. Diba? Nandiyo sa ng daga. Masabi. Tapos, pwede ka magkalagnat, magkatrangkaso. Syempre, ma-affect pa rin yung katawan mo. So, syempre tayo din ang kawawa sa uli. Yes. So, to prevent that, siguro, just take vitamins na lang siguro, no? Para at least, may protection tayong katawan natin. Tapos, mag-raincoat na lang din. Or just to protect lang sa ulan or ano pa man. Wala naman mawawala kung magiging ano lang tayo. Sigurista lang. Oo. At least safe tayo. Kasi syempre pag dadating sa point na baka syempre nilagnat ka na. Sana nag-raincoat na lang ako. Sana nag-ingat na lang ako. Kasi syempre kabuhayan mo is yun na nga. Katawan mo ang kailangan mo para magkaroon ka ng pera or katawan mo yung puhunan mo. Tapos pag exactly. sa isang saglit wala talaga. Di mo na mababalik yung ano Yun lang yung nakakalungkot doon. Yes, so always be careful, guys. So, I think nasagot na ni John din, di ba? Oo, di ba? It's a good na yun. Ikaw, Brother Z? Sa akin naman, may mga kakilala ko mangingisda. Mga profession nila is fisherman sila. Parang may own knowledge sila or may own education sila paano ba yun, own technique paano nila i-handle yung yung weather habang naghahanap buhay sila. Believe din ako sa kanila, brother, kasi yung parang technique nila hindi parang mainstream known. So parang sila lang hindi naman parang sila yung nag-invento. Nga ninuno pa nila yung nagsabi kung paano i-handle yung ganon kainit na weather while nangingisda. Tapos effective naman na condition naman siya katrabaho. Pero yun nga, mas ano ba yun? Secret ba yun sa hindi naman siya secret. Hindi lang siguro known sa ewan may ko. knowledge ka rin ba Wala, brother. Bale, nakita ko lang yung ginagawa nila. Pero isa siyempre na rin, parang deserto din yun ng tubig, di ba? Iba, nakakatakot din yung may mga example na rin tayo yung mga nawala sa dagat tapos pero lumulutang-lutang lang pero yung yung parang ba tawag doon, yung parang nawala ka sa tubig pero iba yung init ng araw direct from the talaga tapos nasa gitna ka ng tubig, di ba? May bahay-bahay sila, brother, sa gitna ng gitna ng dagat. Yun yung parang ginagawa nilang silungan. Di ba pag pumunta tayo gumagawa sila ng bahay sa gitna ng Oo, di ba pa yun na yung bahay nila. Bahay pahingahan nila siguro. Parang checkpoint nila, parang gano'n ba? Hindi, bahay na talaga Bahay nila. nila, parang rest house. Wala sila sa land, andun sila sa yun yung bahay nila. Di ba, brother, pag pumunta ka dito? Aware ako dyan kasi may nakita, katlang ko, brother, may nakita akong yung mga ibang vlogger na yung parang sila, paano yung pamumuhay nila na gano'n. Oo. I think mas less yung nila sa init kasi nga nagre-reflect sa tubig eh. So mas hindi masyado nangingitim lang sila pero yung wala pa talaga akong masyadong naririnig na stroke sa gitna ng dagat. To be honest lang. Yung mga fisherman. Kasi yung di kasi nagbabounce yung init sa tubig eh.
Na-absorb kasi ng tubig yung yung init eh. So mas prone yung sa land, mas hindi talaga prone yung sa tubig. Yun sa ko lang brother. Tapos I think mas healthy yung nila. Ito kasi mas healthy yung pamumuhay nila. Kasi yung mga isda na nakukuha nila, mga fresh eh. Doon sila nagluluto. Doon sila kumakain yung mga anong mahuhuli nila. Tapos iba din yung mga yung ibebenta nila. Oo. O yun. Yun, brother. Pwede. Healthy. Basta yung sa mga traffic, hindi ko sinasabi iba. Minsan nagsusoft drinks pa. Tapos chichirya. So, 16. di ba? Mainit pa. Mainit, brother. O sige, brother. Yun nga, yung mga yung mangingisda, ganun yung parang, sabi mo nga brother, parang less prone. Tsaka naka-adapt na rin sila eh. Totoo. Siguro nangingitim lang talaga or di ba na maiwasan. Tapos, syempre, sa field nga, aside sa pagiging pangingisda, pagsasaka, ano ba yung epekto ng mga tao nagtatrabaho sa field tulad nyo, Brother John, Brother Chris? And nasagot nyo naman kanina, anong parang diskarte nyo, paano i-handle yung weather, dala ng tubig. Pero mas maganda talaga pag nagtatrabaho, hindi masyadong mainit yung araw. No? Tama. So, nakaka-condition mag-work, hindi nakakatamad, di nakakairita. Based din sa experience ko, brother, yung for 2 weeks ako na nag-field, to be honest, big impact talaga yung sobrang init. Yun talaga, kasi nakakatulong ito based sa experience ko as nagtrabaho for field. Malaking tulong yung nagkalo, yung may Extra sando sa loob ka, tapos yung alam mo yung parang cover dito. Sleep. Parang sleeve lang siya. Big help talaga yun. Sleep. Tapos may parang may cover. Yung sa motor, yung parang to cover your face lang. Big impact talaga yan. Kasi mas hindi mo na-absorb yung, mainit, pero hindi mo na-absorb yung rays direct sa skin mo. UV. Kasi yun yung nagkakos ng cancer. Cancer sa skin. Kaya nga, advice nila na mag-lotion. Akala natin, pang babae lang yung lotion, no? To be honest, lahat pwede mag-lotion kasi may SPF yung lotion na ginagamit. SPF 40, 60, or 70. So, malaking tulong yun sa atin. Sabi nila, kahit mag-lotion, nangingitim pa rin. Yung lotion kasi is protection to your skin na hindi ka magkasakit sa cancer, skin cancer. Yun yung yung effect niya sa kutis natin. Namamoist din yung skin natin, di na dry. Tapos yung lip balm, akala nyo ba, kahit lalaki pwede magganyan. Lalo na pag sa field ka, trust me talaga. Kung ayaw mo pagsugat-sugat yung bibig mo, yun talaga yung, actually yung mga nasa field talaga yun dapat mag lip balm kasi rekta talaga sila sa rays ng sun. Dry talaga yung mga pagmumukha. Dry talaga, brother. Siguro, so ano yung na-learn natin every time may baha? Gano'n, every time na may baha, ano yung dapat natin, ano yung na-learn natin? Number 1 para sa akin, always be ready. Kahit, alam mo yung hindi mo ine-expect na, ulan lang, mahina lang. Dapat talaga maging prepare kayo. Kasi, in a blink of the ilang minutes lang, maring bigla tumaas yung tubig, then wash out ang mga gamit nyo. It's a number 1 example na nga yung nangyari sa wife ni Brother John is yun, yung bahay nila is wala. Parang, di ba? Parang halos wala talaga sila na safe. So, always be prepared sa mga ganong klaseng scenario. Siyempre, kapag baha talaga pinag-uusapan natin is natural disaster. Hindi mo siya kaya pigilan. Hindi mo siya pala ganun. Hindi ganun eh. Hindi ganun na Hindi ganun nangyayari. nag-work yung bagyo. Well, para sa akin din, no? Ito, believe din talaga ako sa nanay ko na every time, kahit anong sakuna, palagi siyang ready kasi pag alam niyang may parating na bagyo or something na ganun, pinapa-impake niya agad kami ng mga damit, mga instant noodles, emergency light. Ganun, yung mga basic na kailangan. Tapos sabi ng nanay mo, prepare na kayo? Andito rin bunker sa baba. Pwede lang. Yun na, yun din talaga yung natutunan ko sa nanay ko na kapag kahit alam mong konting ba lang. Kasi yung last ba, yung sa paeng, as in, nag-prepare talaga kami ng mga bag, pagkain. Tapos lahat ng mga sound speaker namin, nilagay namin sa taas ng mesa. Kasi akala namin that time,
mapupunta na sa amin. Oo. Pero wala naman nagtaas. Wala na din. Wala din. Pero nung time na yun na nasa overflow na sa sa doon na sa may kapitbahay namin doon sa baba. Doon umabot na. Tapos nakita ng pagising ko lahat ng motor nandoon na sa harapan namin. Talaga? Oo. As in, grabe. Sobra. First time na nangyari. Akala ko nga, parang, ano ba to? Parang, gusto ko sabihin, parang, di naman, parang, ito, ganito pala yung feeling na, parang, alam mo yung, parang, di mo alam kung, bababaha ba kayo or hindi. Ganun. Actually, lagi talaga akong handa. Nung nagkabaha, lagi akong handa. May marami akong flashlight, mga, bed kit, marami. Siguro na-apply lang yung pagiging readiness ko sa may baha. Pero yung pagiging tutok ko sa weather, yung parang nabago. Yung pansin ko medyo maulan, magse-search na ako kung yung weather forecast yung ruta ng bagyo. Oo, ganun. Anong oras, ilang days, ganun. Hindi tulad dati, no? Walang pasok. Yes! Masapi pa. Kabado na. Sa tetuan pa ako. Always kabado pag umuulan na. Kasi nagbaba talaga doon. Bigla-bigla na lang. Kasi kahit umaga, bigla na lang bumabaha. Nakalimutan ko kung anong nangyari sa day na yun. Bigla bumaha daw. Kasi kita ko talaga sa Mormons, yung tubig, parang unting-unting na nababasa yung kalsada doon sa loob ng Mormons. Pero hindi ata umulan or basta sa something sa Pasunangka, umapaw daw yung dagat. Tapos nag-release siguro ng sa dama. Yun, tapos apektuhan dito sa loob ng Mormons. Yung kita ko talaga yung tubig, umaapaw na. Inunahan ko, umalis na ako agad. Umalis na ako. Sinabihan ko na yung kaibigan ko nag-apartment doon. Sabi ko, gotta go. Gotta go, batsi na ako. Buhabaha na sabi ko dito sa loob. Pero thank God naman, hindi naman natuloy. Kasi pag natuloy, yung katatlong beses na yun, nabaha yung sa Mormons. Kasi sobra. Yan yung hassle. Every time na mababaha, din, parang kalap yung mga tao na nakatira sa malapit sa ilog. Yun. Nahahassle din talaga kasi lipat na naman silang gamit, yung mga appliances nila, yung mga bangko. Okay lang sana kung mga ganyan lang kataas yung baha, tapos masasave pa yung mga gamit, mga appliances. Wala. Pero kahit na brother, talaga. Hassle talaga siya. Sobra. Sa oras, panahon mo. Siyempre, after nung baha, maglilinis ka pa. Tapos, maintain mo naman, linis mo yung tapos, hindi mo alam kung kailan yung next baha. Oo, nagpaplano ka na. Pero nakakapagod mag-isip. Totoo. Yung iba doon sa Mormons umaalis na, tsaka yung kaibigan ko umalis na sa Binibenta Mormons. nila, lugar nila. Oo. Pero dito ba dati, nagtaas na rin? Dito sa, yung dinaanan nyo lang, dyan lang. Pero sa starting dyan sa sa birada ng Talon-Talon Loop, grabe yung baha dyan. Pero after dyan sa Talon-Talon Loop, dito sa Mampang diretso, Talon-Talon na wala. Hindi nang bumabaha. Di ba 2 beses nalubog yung sa Buanga? Never dito. Never dito bumaha. Yung parang heavy flood, wala talaga. Wala talaga. As in, wala. Nagbaha dito? Wala. Diyan lang sa main road. Pero sa mga bahay-bahay sa loob, wala. Oo. Unlike dyan sa inyo. Ibig sabihin, mas mataas yung lugar nila, yung lupa nila siguro dito dyan. Kasi, mangrove kasi to. Okay, Siguro yung naka-help, yung mangrove. Tsaka dito sa likod, may fish pan tsaka mangrove. Big help dito lang yung mangrove. Yung akala ko nga dito sa Mampang Talon-Talon, baha na nung umuwi ako nung first. Kasi Talon-Talon Loop, buti nakadaan pa ako. Kasi pag next day, puntahan ko sana yung mga kaibigan ko, dalan ko ng pagkain. Di na ako nakadaan. Kasi dito sa Tugbungan, Talon-Talon, wala. Di talaga makadaan. Pre, di ko na madala yung pagkain. I-Gcash ko na lang. Kahit pag Gcash, di sila makababala. Na-trap sila. Kasi sa second floor man yung apartment. So yun, trap sila doon. Trap din ako dito. Pag kinambukasan lang ako nakapunta. Grabe. Yun yung parang natuturan ko maging aware sa mga weather. Tsaka yung mga gamit
kailangan din yung parang hindi siya messy. Kailangan yung parang organized. Like mga less than 5 minutes dapat. Ano mo talaga. Oo. Sa balutan mo na talaga. Sa balutan, ready Parang to kung handle isang na. malas, parang ganyan, no? Parang in 5 minutes. Pag ganyan. Gagi. Naalala ko din, may natulungan akong pamilya doon sa sa Mormons. Kasi doon sa amin, apartment namin, syempre busy kami, nag-ano ng motor. Motor lang yung inuuna namin. Kasi yung mga gamit safe naman sa second floor. So yun na. Tapos dito sa kapitbahay namin, narinig ko yung sina auntie. Wala kasi parang, wala doon yung anak ng lalaki, tumulong. May nagtulong. Tulong. Tausog sila. Akala ko sa kabila. Pagtingin ko sina auntie pala. Muntikan sila matrap sa loob. Kasi yung tubig sa labas, syempre pag napupwersa na. Oo, hindi basta-basta napupush sa labas kasi mabigat na yung pressure. Tapos dito sa kabila, may parang log na kahoy naka-stuck na doon sa pinto mismo. Buti dumaan ako. Yun, naligtas naman sila. Kasi pag di sila matrap talaga sila sa loob. Dami nila, mga 5 ata sila mga babae doon. din. Mga bata. Sina lola, auntie, pero lola medyo may edad na. Pero auntie tawag ko. Lola doon yung anak ng lalaki. Tapos may apo pa sila, parang yung special door child. Yung door, hanggang saan na yung tubig? Kung ito yung door. Ito na, dito na sa dito na sa hips ko. Oo. So mahirap talaga yung tulak, no? Tapos nagulat na yung mga tropa ko kasi yung first dala ko motor. Pag second, pamilya. Gog. Ay, alam yung walang kamalay-malay mga kasama. Nasa si Brother Z. Motor. Pamilya. Yan ang tinatawag natin, not all hero wear capes. Tapos ako naman yung natrap. Gagi. Kasi pumunta ako dito sa Talon-Talon Loop kasi uwi muna sana ako dito sa Mampang. Grabe yung dito sa Talon-Talon Loop, malala. Nung sa gitna lang, nakadaan pa yung motor. Pag din, parang Titanic ba? Palubog yung motor. Batsi na. Wala. Tapos yung may ako sa lalaki. Nakamotor ka that time, brother? Oo. Ano sa'yo sa motor? Kayanin mo, ha? Ganun eh. Pinakausap ko talaga. Tapos wala pang ilaw, walang kuryente. Paglingon mo, boss, I'm tired. Pag nagsasalita nga yan, nagsiserbato mag-isa or kaya, gano'n. Tapos sabi niya, spark plug. Battery. Open pa. Tapos yun na nga, yung lalaking, hindi ko makalimutan yung lalaki. Kasi siya yung first na tanungan ko, sabi ko malalim doon, sabi ko doon. Ondo, alikol. Sabi niya, si Alya pa na sementeryo, binondo yan, no may anda. Kung hindi ko siya napagtanungan, siguro dire-diretso ako noon. Tapos mas stack up ako doon. Saan din yung tubig doon? Bewang din. Pag nakaupo din, siguro, but dito sa tita. Balik ako doon. Grabe. So, yun nga, natutunan ko maging always aware sa mga news sa paligid, tapos yung mga gamit, huwag masyadong i-messy. Para at least, ano ba tawag nun? Medkit. Medkit, Dapat may medkit. Kasi hindi natin alam, sa baha tayo, Tapos sugat-sugat. pagkain din yung mga instant, yung mga instant noodles, mga for ano lang talaga. backup lang. Backup lang talaga, yung mga Canned goods. canned goods yun. Napansin mo ba ang proyekto tulad ng tree planting o pagtayo ng rainwater collector sa inyong barangay? Brother John. Yes. Paano ito nakakatulong sa ating community? Yes, I will start the question number 4. No? Yes, katulad sa amin, no, di ko lang alam kung every month, pero every other month siguro. Every other month siguro. Ito, yung mga activity na ginagawa ng government natin, like tree planting, is a big help di lang para sa atin, pati sa nature din natin, no. Regarding sa topic na yan, I will rest assured na ginagawa ng city government yung mga activity like tree planting, yung mga na activity kasi kami like planting mangrove doon para sa Mampang. Tapos tree planting din. Ang bango din ba? Nabasa yan sa ulan.
Tapos yun na, regarding that, no, lahat ng offices like PNP, Bureau of Fire, OCNR, sila yung nagkakandak niyan, sila yung head. Tapos sa city government, sa amin din, no, every month or every other month, nagkakandak talaga sila ng activity, tree planting dyan sa may Murok, sa taas ng Pasunangka, sa Luyahan, dito sa Pasunangka, nagpa-plant sila ng mangrove. Tapos sa West Coast, meron din. Sa East Coast, meron din. Big help na lang din yun kasi katulad ng mga naririnig natin sa balita lang yung mga flood, I mean, yung mga landslide. One thing din kasi kaya nga nagkakaroon ng landslide kasi nga less yung mga puno na nakikita natin. Wala nang nag-grab, diba? Yes, and alam naman natin na kapag may mga illegal loggers na walang hindi rehistrado yung pagputol nila ng mga puno is a big impact para sa ano natin. May illegal mining ba dito, brother? Yan lang ang hindi ko sure, brother. Pero hopefully wala. Pero sa pagsabihin mo sa akin, illegal logging, madami. Di ko lang ma-pinpoint kung saan, pero meron. Pero yun na nga, to conserve na magka-landslide, tapos magka-casualty pa, no? Same sa mga nangyari this past week na nagkaroon ng landslide sa ibang lugar. Yun. Yung sinabi din ni Brother C about regarding sa mangrove. Yung mangrove is a big help talaga yan. Madami ako nakikita na mangrove sa mga sa East Coast. Like, dito? Dito. Malapit sa mga dita, muti, lahat yung mga, lalo lang dita, sobrang dami nila mangrove. Ang malaking help niyan kasi, in case kapag may mga sinasabi natin mga tsunami, yung mga big waves. Napipigilan talaga nila. Yung ano niya, yung purpose niya is to stop the pressure of the water. Na hindi siya mapunta pa sa mga kabahayan. Less na lang. Less na lang. Meron, pero alam mo yung parang na malakas yung impact. Parang ano na lang siya, parang wave na lang siya. Hindi na siya na wave. Natatawa lang ako sa'yo. Pinipigilan ko. Para sakto naman sa team natin, Okay. Pero yun na, brother. Well, rest assured talaga ako as attended activity na mangrove planting and tree planting. Assured ko talaga na ginagawa ng city government natin. 101% talaga. Kasi nagigising kami ng early morning tapos para pumunta kami sa isang area like yun na nga sabi ko sa taas na basta yung Murok, sa Lumayang, nagkakantak talaga kami lahat ng offices ng nabanggit ko is tumutulong. At yun din talaga yung gusto ng OCNR. Shout out kay Ma'am. Ano yung OCNR, brother? Ano ba OCNR RV5. Hindi lang. 4. Office of the City Environment Resources. Wow! Ano ko lang correct pero basta nyo na. Office of the Environment Resources Office na. Shoutout kay Ma'am Angelica, yung nakasama ko sa field. Ma'am Angelica. Nag-work siya nag-work siya sa OCNR. Yun na, every time na pumunta kami, like mga conducting mga kalinisan or mga activity, palagi niya talaga pinapa-implement yung segregation ng mga basura. Kasi, cliche man siya sabihin or corny man sabihin, pero malaking impact talaga yan para sa atin. Yung basura. Kasi yung katulad nito, ito pag may drainage, maliit na drainage, kahit sabihin natin nandiyan yan, pero pag napunta yan dyan, mag-stack up, magbabaha. Yun lang yung talaga yung best sample dyan. Kahit kahit maliit lang na basura, big impact yan para sa atin. Kaya palagi talaga yan nire-remind yung every barangay na pag pumupunta kami na to please actually, implemented natin sa barangay na yung mga segregation, yung mga nabubulok yung mga plastic. Common na talaga yan para din kapag may mga truck na mag-pick up sa basura, at least nasa-segregate din nila ng maayos. Nakasegregate na ng maayos. So, big help na yun para sa environment natin. Kasi yung iba, hindi na magagamit para sunugin. Kasi sa pagkakaalam ko na sinabi ni Ma'am G, bawal na pala yan magsunog ng plastic sa sa mga bahay-bahay. Bawal na siya. So, may ano na yun kasi may cost din siya para sa planet natin, yung pollution niya. So, yung greenhouse effect niya na natural process, namimix, nabubutas yung parang layer ng ozone layer natin. Parang may layer ata yun siya na kapag dapat yung bounce ng sun makapalik pa sa taas, hindi na siya nakakapalik kasi nga nabutas na yung nabutas na yung layer. So, yun yung pinaka-bad
na pwedeng mangyari. Kaya nga, siguro yung sinabi ni KD kanina, Brother KD, na bakit parang pansin ko, parang mas uminit na. Totoo talaga yun. Kasi based on the surveys, since 1900s, mas less na yung gumagamit ng, alam mo yung mga products na nagkukos ng negative effect para sa environment natin na katulad ngayon, madami na mga makikita mga plastic. Kaya nga, yung mga mall din, every Sunday, ini-implement nila ang no plastic or hindi na sila nagpa-plastic. Big Paper help bag talaga ba? yun. O, paper bag. Kasi mas okay pa magsunog ka ng papel kaysa sa Plastic. plastic. O, kahit Iba hindi na- kasi, mapapansin mo yung usok na lumalabas. Oo, sa plastic. maitim. Kahit Diba? nga siguro, kahit nga siguro paper bag, kung pwede i-recycle na lang. Oo. Kasi yung ibang paper bag o ibang papel, hinahalo nila sa semento. Mm-mm. Pero- Pwede ganun eh. At saka Pwede yung ganun eh. meron yung mga gawang paper bag din ngayon. Is, I-recycle. ano na siya? or- biodegradable. Yes, biodegradable. At saka, ina-advise din ng mga ibang mall na kung pwede magdala na lang sila mismo, talaga magdala ng Kanilang bag. bag. Oh. Tapos yung mga products na nabili nila in that particular mall, Mm. doon na lang nilagay. Para nakatipid na sila ng bag, parang di pa sila naggastos ng bag na parang nanggaling sa mall. Parang ganun siya. Mm. Yun yung ano ko. Yung Nakatulong pa tayo sa environment. Nakatulong sa environment. So guys, kahit na cliche man talaga sabihin o corny, pero big help talaga yun. Siguro, sa ngayon, siguro hindi pa natin di natin siya maramdam, pero yun na, katulad na ngayon. Sa point. Oh, ito, di natin ito yung- na yung point Ito na yung point na na, nararamdaman natin yung bumabaha. totoo talaga. Diba? Di ba? Nagkaka-landslide. Kasi tayo din na maapektuhan, family natin, di ba? Hindi Yung natin mga masabi. O ibang tao man. So, yun yung ano ko sa yun yung masabi ko sa Question number. question. Para naman sa akin, napansin ko, the tree planting or yung pagtayo ng mga rainwater collector, nakakatulong to sa mga... Brother, mas sarap, brother. Oo nga eh. Sarap to. Sige. At itong question number 4 is sa tree planting, na-explain naman ni Brother John. Na-experience mo ba, brother? Nag-tree planting? Oo, kasama ko siya dati. Ah. Yung nga gusto ko Alam mo yung pinamin? Bakit dito? Ikaw wala dito. Hindi nyo alam, ano. Safe. Aware na ako. Pagta naman, uy! Bakit mo po? Tapos, Ano mga trabaho? Okay na yun na. Sa Murok ba hindi, yun? sa ano, Lumayang? lumayang. Ay, lumayang. Mga 7:30 plus? Inaantok po si Kim. Takiman mo. So yun, masasabi ko dito sa na to, sa question number 4 na to, nakakatulong talaga yung tree planting. Number 1 is yun, fresh air. Number 1 talaga yung fresh air na yan. And the second is, may mga hindi umiinit yung mga sun malapit may mga puno. Oo. Grabe. Lamig. Ang fresco Regarding- talaga ng hangin. Regarding from that question, Diba? ano brother? Ah. Sinabi niya, sobrang big difference pag lalo na sa inyo, yung Iba- alam nyo may mga puno-puno kayo, Ah. iba yung effect na kahit alam mong mainit, Nainit, Oo. pero malamig kasi yung tinatapon ng Ng hangin. ng hangin sa inyo, malamig kasi nga Parang ba tawag? Napi-filter ng leaves. ng leaves yung init, Ng init. imbes direkto sa'yo, yung init na napupunta parang malamig na. Mm. Wala, share ko lang. So, maganda actually pag ganun, pag may mga puno kayo sa bahay. Tulad or- nung sa no? Skyview? Sky Valley. Sky Valley? Diba? Ang daming Diba? puno. Mainit yun doon. O, di ba? Doon. Doon, di ba? sorry. Oo. Sa Sky Valley, maganda doon. Pumunta kayo doon, duman kayo. Yes, so masasabi ko talaga doon is maganda. And nakakatulong talaga sa environment natin na maraming puno. Number 1, syempre pag malakas talaga yung ulan, isa yun, nakakatulong din ang mga puno na Sa mga bukid-bukid. bukid-bukid. Nina-absorb nila yung... Paano ba yung brother dyan? Yung landslide, di ba? Ina-absorb nila yung... Yung sa soil, Mm. yung Kasi soil, kasi pag once sturdy yung ugat ng isang puno, Oo. hindi siya hindi siya parang- basta-basta hindi siya basta mag-collapse. matutumba. Oo. Kasi nga yung puno kasi parang nag-grab siya sa Sa lupa. Oo. So, Ganun talaga kahit siya. na masyadong heavy rain pero ina-absorb ng puno. Oh. Kaysa sa pansin nyo kapag may puno, 'di ba yung lupa parang siya parang lata. Yung lata, parang lata, anong tawag dito? Parang soft na O parang soft siya. Parang iba yung texture ng Melt?
Oh, parang Sunday. Ayun, ano, Basta ano malata. talaga siya. Oh. Malata Ochero. Yes. Maganda ang pag may ano, ang napansin talaga pag mga project na ganyan. It's a big help. And sana continue talaga to every month. Maganda nga kung every month. Hindi lang ako sure kung every month. Siguro every other month. Pero Pero kung- nagkakandak talaga sila. Oo, pero maganda yung pag may ganun talaga every month na project. Kasi, ano eh, Big help. big help talaga yan sa nature natin. Then, ito naman dito sa rainwater collector sa mga barangay, especially sa mga hindi naaabutan talaga ng tubig. Maganda kung may big project ang city government, di ba? Pag, especially sa mga, sabihin natin dito part sa... But di mainit, brother? Hindi, ulan kasi. Lagay mo mga effects, brother. Oo. Hello, Especially dito sa... Saan ba to? Sa Kapagpag, talon-talon. Mampang Talon. Parang naririnig ko, parang yung tubig daw dyan, di ba? Ano yung narinig mo? hindi naaabutan. May part. Di ba? Mm-mm. Pero mostly sa Catalina talaga, brother. Wala talaga tubig. Oo. Oh, dyan. Always, Wala talaga. crisis yung water. Dito to maganda ipasok, itong mga rainwater collector. Tapos yung yung tubig na maganda siya, parang napipilter siya as drinkable water or... May pwede ano siya na ba? pag- May parang technology. Alam ko meron na yan eh. Pero, Meron na yan. Oo. Meron na Convert yan. yung water. Di lang siguro tayo aware, baka meron Yung na din siguro. nakikita ko lang, yung lumuronda, yung kay Mayor Olaso. Yung tubig, oo. Free water. Ah, Free water. Parang ganun yung ginagawa maganda, nila. maganda yung mic. Sa At mga least crisis malaking sa tulong na water. sa mga community na Oo, yun. hindi na ano yung tubig. Free water. Oo, free water. So, yun Sa lang. It's a big help for our community place na, and environment. especially number one, yun na nga is tree planting. It's a big Sa inyo, help. brother, nagkaka-crisis ba ng water sa inyo? Wala naman. Parang Almost. rare lang rare dati. Dati. Ngayon parang na, continuous na. Hmm. Ayan. So yun yung sagot ko for the question number 4. Water district sa inyo, no? Oo. Pag water district, pag walang ilaw, wala ding tubig din? Or Hindi separate? naman. Pero dati parang pag walang ilaw, wala din Walang tubig. di ba? Grabe yung ganun, no? Crisis. Oo. So, nung El Nino yung 2009, Sandpaper yung pangpuna sa puwet. Wala ka ng tissue. di ba 2009, brother, rotational brownout? Oo. Tapos, okay lang, rotational din yung tubig niyo, water district. Oh, yun na yung nagbili kami ng Grabe, no? tawag nito yung drum. Pero dati kasi bata pa tayo, hindi Oo, natin yung iba pa. responsibilidad yung ganung problema. Iniisip natin. Wala kaming pake. Gagi. Tapos Pero pag may ilaw na, yehey! Yay! Happy Computer birthday to time. you. I think, din, katulad na ngayon na may wifi, na big deal talaga pag nawala ng kuryente. Oo. Kasi nga, Wala. wifi, Wala yung yung wifi. may mga online business. Wala. Pero grabe yung technology ngayon, no? Kasi meron ng parang power backup sa mga gamit tulad sa wifi, meron na. Pwede ka mag-solar panel. Kung malaki yung solar panel mo, pwede ka dun kumuha ng current para i-transfer sa generator. Pwede. Pwede. Grabe, no? Parang tatabla na ng mga technology yung problema natin yun. Hopefully soon talaga ma-implement na talaga yung example na second option na lang yung mga electricity na nagkuha natin sa example yung parang mag-solar na lang tayo. Malay natin in the near future na may na talaga bukod sa solar panel mas may papasok pa talaga na mga innovative na Yung hindi na siya mag-cause ng harm sa Oo. environment natin. very natural na Yung talaga. siya, Tapos tipid pa sa atin, no? Oo. Less Baka gastos. tipid pa tayo, less gastos. Ang problemahin na natin yung mga pagkain. Yung kasi I think yun din talaga yung reason kung bakit madami nang kumukuha ng solar panel kasi nagagamit nila for mga gamit na less Like, electricity yung ginagamit like kahit continuous, di ba? electric fan, mga ilaw. May mga bahay na nakita ako mga off-grid na tinatawag. Yung parang wala talaga sila. Wala talaga silang electricity. Replace it na solar panel. Tapos yung Tapos nagulat ka, sir, what? Electric bill? Wala kami kuryente. meron pala. Tapos yung mga pagkain nila sila mismo nagpa-farm. Yun. Tapos yung tubig sa drip pinaka-dream well. ko, brother. Yung may sarili kang farm, Maging off-grid ka, kumbaga. tapos
meron kayong talong? Ha, nasa farm ko. Kuha ka. Yun yung Kompleto, Kaya nga natabi ko din sa'yo last time, natabi ko din sa'yo brother yung regarding yung sa mga tao na nagtrabaho sa mga bamboo, yung mga bangka, yung yun gusto talaga gusto ko talagang manood ng video regarding sa mga tao na pamumuhay nila ng pagkuha ng mga isda, nag-enjoy ako kasi nga Sa mga fish pan. kasi regarding din sa favorite ko talaga ang pagkain ng isda. Parang naengganyong ako paano nila isurpass yung pamumuhay nila daily. Oo, like yung mga pagkain na meron niya yung bigay ng ng may kapal, yung parang yan kayo na bahala kumuha basta natural yan. Tapos parang parang walang harm sa atin. Kasi Yun. ikaw yung nag-alaga. Oh, yun. Si yung vlogger yung mayaman, kay mga idol, kain mga idol. Kilala niyo yun? Si di ba yung may farm siya, brother? Hey, brother, kung nanonood ka, mahilig ka sa mga ganong content, panoorin mo siya, si Sir, ata yung big time yun. Pero yung content niya, mga farms, may farm siya. Yun, mga ganyan na engganyo talaga ako. Yung may mga alaga kang itik, mga manok. Oo. Siguro sabihin natin hindi ka mayaman sa pera pero mayaman ka sa farm. Lahat ng natural resources na kailangan mo, itlog, native na manok, isda, bangus. So, ikaw na yung pinakamayaman. Ano? Di mo to napapanood, brother? So farm na yun. Si Romeo Katakutan? Saka Sambuanga, di ba? Hindi, brother. Ay, hindi pala. Charot. Pero may, yung content niya, mga farm. Farm bill. Tayo ka farm bill, katakutan. Ito, brother. Baka magiging interested ka manood ng content niya. Kaya pag nagbibideo call tayo, ang hina nung signal dito. Oo. Hindi, kaya pala nagbibideo call kami, nakaganyan ka lang. So, brother. Klaro, voice ko, brother. Siya? Siya. Hindi, na-video yan sa kay Marunghas. Hindi ko save natin. Yeah, dito, brother Jesse. Insert mo. Tumalon yung skin. Pero recently may parang isang barangay dito sa Ayun, yung Baliwasan ba yun? Sinend ko yung video. Nagiging Big Brother. Ngayon, ito. Yun. Yung Yung na lang topic natin yun. Oo. Dalawa yung video. Yung isa nagtatapon. Saan ba yun, brother? Ay, Tumaga ba yun? Ito na lang. Sige, brother. Gusto ko to simulan ito. Para may matopic tayo dyan sa, question number? 6 and 7. 6 and 7. Ito kasi yung problema natin sa mga tao din, no? Nasa Ito, tao talaga. regarding to sa video na nakikita ko, pinost ko dun sa GC natin, na alam na natin hindi schedule or hindi time ng pagtapon ng basura, nagtatapon tayo. So, pag iniwan natin yun dun, syempre may gagaya. At pag dumami yun, may mga aso na kukunin yun. Magkakalat. O, like mga diaper, favorite nila. Yun. Yung regarding sa ganong sitwasyon, tao na din mismo yung kailangan tawag dito? Tao na talagang problema. Tao na yung may problema eh. So, nasa atin na yung responsibilidad na din natin na kung alamin yung schedule lang pagtapon ng basura. Kasi, either hindi man ikaw yung mahirapan, pero yung mga tao na sa paligid na saan mo tinapon yung basura. Yes, exactly. Oo. Kasi alam ko, in every barangay, may schedule talaga na imposible wala. Kasi every time na pumupunta kami sa barangay, nagtatanong kami ng ano yung schedule nila. Minsan MWF, TTH, tapos Saturday, Sunday, ganun. Or na scheduling na pagkuha sa mga bahayan nila. Paminsan kasi, di natin na-implement yung mga natin sa sarili. Parang, eto, dapat may schedule, sundin natin to. Oo. Minsan mahirap din talaga itindihin yung iba kahit alam natin hindi. Kahit may video na nagde-deny pa na hindi yun sila, ganun. Pero nakakatawa yung ginawa ng yun si Pinoy Big Brother. Bakit? Wala pa oras ng pagtapon ng basura. Ba't ka nagtatapon dyan? Yun. Yun Sa Baliwasan. Maminsan, alam mo, kahit
ayaw man nating sawayin yung ibang tao, kailangan pa talaga natin sila pagsabihin. Baka magkaroon ng Sambuanga garbage collector. Paano, brother? Sambuanga garbage collector. Tapos yung mga picture ng mga nagtatapon na Yun yung ano natin. yung perspective natin. Oo. Sa mga taong ganito, kailangan talaga number one, kailangan sa atin talaga manggaling ang disiplina sa pagtapon ng basura. Kahit maliit man ito, malaki. You know? Alam mo, hobby ko, kahit maliit mga ganito lang, wrapper. Lagi talaga nasa back of mind ko na mamaya, ibubulsa ko muna to, mamaya itapon ko pag may nakita akong basurahan or trash can. So maliit, yun nga sabi ni Brother John, yung maliit na basura mo, pag may natakpan yan na butas ng daanan ng tubig, mag-clog na yan siya. Clog. And yun yung maglilid ng flash flood. Baha. Baha. So, yun, it's talaga, kailangan talaga mag-start yung disiplina sa atin talaga. And kung alam mo yung walang, andyan lang, ganyan lang lagi. May pupunta lang yan, may kukuha lang yan ng truck. Hindi ganun. Wag nyo na antayin na muna. Wag nyo na antayan yung mga tao na magtrabaho para sa inyo. Kailangan be a disciplined person. Katulad nung ginawa ni Mayor last time, yung sa paglinis ng basura diyan sa may sa may city. Big help talaga yun, to be honest. Linis na. Sobrang linis na. Natanggal na yung yung impact na nagawa nun. It reflects who we are, kung saan tayo nakatira, kung 'di ba, kung madaming basura, nagre-reflect doon yun sa atin. So nasa atin na talaga kung magiging malinis ba tayo sa paligid natin o hindi. Yes. So yun nga, for this episode na pag-usapan natin yung climate change, and hopefully everyone will be knowledgeable pagdating sa climate change natin. Diba? Hindi lang climate change, pati sa yung mga daily lives na ginagawa natin na nating mali. Ay pagtapon ng basura, pagsunog ng mga plastic, o pag-raincoat sa loob ng store. Kasi bumabaha, umuulan. Gagi. So yun, for this episode, I hope everyone na may natutunan kayo. At I hope wala. I hope yan. So, thank you for watching this episode 10. Episode 10. Parang Shopee lang Grabe, episode 10 na see you guys on the next episode, and thank you for watching on Zampod Box, Zamboanga Podcast. Wala Wala outro. And we out. Freestyle na lang. Gagi. What this day, no? Yung energy natin kana. Pababa. We're out. Skirt. Yagi, thank you for watching, and see you guys on the next episode. Bye. Bye-bye. Ilang person? Edit pala to. Ngayon mo pa naramdaman. Cut dyan. Zamboanga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zamboanga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.